Congratulations po, kakaiba yung pelikula, very powerful, and technically speaking, ang daming kapuri-puri sa pelikula. Gusto kong i-direct yung question sa kina Enchong at kay Cedric. Paano nakatulong sa inyo yung pag-aaral nyo ng Latin and Spanish language sa pelikula, at paano ito naka-apekto sa portrayal ninyo bilang mga lead characters? At yung naka-apekto meaning, sa tingin nyo, na-deliver nyo ba bilang mga aktor yung tamang emosyon? Kasi kami, na-apektuhan kami doon kahit sinasalita ninyo yung Spanish or Latin, iba yung dating eh. Kumusta naman yung experience? I think yung dedication din ng mga taong nasa likod ng camera, kung ano man yung napanood ninyo, maraming tao na nakapaligid sa amin na sumusuporta habang ginagawa yung pelikula. Hindi sila nakita sa pelikulang ito, pero nagtrabaho sila kasama namin. Sobra yung dedication nila, especially our language coach. Kasi kahit madaling araw, nagpa-practice kami sa hotel para lang pagdating namin sa set bukas, wala nang delay, dire-diretso na. So, I'm very, very thankful to all the people who work behind the camera. Nung una ko nabasa yung script, yun yung pinakauna kong tinry na ayusin. Kasi alam ko mahihirapan ako sa language barrier. Kasi i-memorize mo siya, pero mangyayari, you're just speaking the lines without the context and the emotions of it all. So ang pinaka naging concern ko talaga, yun yung kinausap ko yung MQuest, sila Miss Paul, na nag-request talaga ako ng language coach. And meron silang binigay sa akin in January, si Mr. The one sa Zoom, si Miss Sir, the Espanyol, the one who would like. Julio, si Mr. Julio. Sobrang bakit ko siya ayokong hindi mabanggit yung pangalan niya. Hindi ko alam kung makakarating sa kanya to or maiintindihan niya to. Pero ang laking tulong niya sa process na ginawa namin. Kasi Zoom meeting lang kami, pero grabe yung puso niya as an artist. Kasi from time to time, nagsisend siya sa akin ng mga recordings through email, kung paano siya dapat sabihin yung mga linya, at kung paano yung intention ng mga linya. And meron pang mga recordings na nag-follow up na lalagyan niya ng mga pauses each line so that I could answer. I can practice and record it and isa-send up ko sa kanya. Sadly, actually dapat magiging natin siya, right? Magiging actor natin dapat siya. Tapos, ang pangalawa si Sir Chaco, yun na yung face-to-face na sa office ng JESCOM sa Ateneo. Sobrang thankful din ako kasi siya parang dinifferentiate naman niya. Kasi tinanong ko sa kanya the difference ng Spanish noong 151 years ago and now. So somehow, mas naiintindihan ko yung difference niya na even our language or yung Tagalog natin, di ba, may mas malalalim pang Tagalog kumpara sa contemporary Tagalog natin. So nag-evolve din siya through the years, through the decades. Tapos, hindi ko siguro makakalimutan na sobrang pasalamatan si Sir Roven. Si Sir Roven kasi siya yung on the set namin na language coach. Bakit? Hindi lang siya trabaho para sa kanya. Every time na, okay, yung, like for example, yung Latin na ginawa ko yung napanood nyo sa classroom, meron kaming unang ginawa na, ano lang siya, like diretsong Latin lang. Tapos hanggang sa, tulungan niya ako stylize siya. So mas sabi niya na parang, sinasabi sa akin na pwedeng ecclesiastical siya, pwedeng italic. So, since kayo, nasa church kayo, so ecclesiastical yung gamitin natin. So parang may mga choices na gano'n. Bakit nasabi ko na hindi lang sa kanya trabaho ito? Every time na nasa tent kami, nag-uusap lang kami, yun yung sinasabi niya sa akin. Alam mo, ginagawa ko to kasi ito yung gusto kong maging contribution ko sa industry natin and sa history natin. Na as a linguist, magamit ko yung craft ko para dito sa pelikula na to. Kaya siguro, naramdaman din siguro sa pelikula talaga na bukod sa trabaho, minahal talaga siya ng bawat isa. I strongly believe. Ayun. Follow up lang ulit sa inyo dalawa. Was there a time or scene sa movie na ginagawa nyo na na-experience nyo na nabuhay kayo noong 1800? Ako siguro, lagi akong ganyan. Favorite subject ko talaga ang history ever since. So,
parang may connection sa tinanong mo kanina. Parang yung trabaho ng mga artist, di ba pag nababasa tayo ng anything like novel or mga historical, di ba parang nag-i-imagine tayo? Paano sila manamit, paano sila magsalita, paano yung mga postures nila, paano yung lugar nila during that time na wala na tayo ngayon masyadong na-witness. So, with this, ang pelikula at ang pagtatanghal, dinadala niya tayo dun eh. So, hindi siya nawawala na kanina sabi ko, oh my God, dati iniisip ko lang, paano kaya mamuhay nung unang panahon? Even mga medieval era, iniisip ko, favorite ko panoorin yung mga ganyan movie. So, sabi ko, wow, at least nakita ko na somehow ganun pala yun. Encho. Sabi mo, math yung favorite mo subject. Hindi, joke lang. Hindi, opo, kasama talaga yun kasi I think there's a point also in the film while we were filming na hindi ko pinapansin yung mga mukhang Spanyol. Kasi, di joke. Hindi, pero the moment na sinuot namin yung costume, tapos meron ka pang kapa, tapos especially yung weather nakikisama lalo na nung araw ng garote, tapos nililipad-lipad yung kapa, tapos nakikita mo halos walang development dun sa area kung saan namin sinut eh. And then, mapapaisip ka na lang na kung ikaw talaga yung gagarutehin that afternoon, ano yung pakiramdam mo? And wala eh, sabi ko tama lahat yung iba't ibang atake namin. Wala na eh, kapag pagbaliw ka, wala ka na. Kunin mo na ako, Lord, bahala ka na. So parang you just have to keep on reminding yourself that this is a factual event. So, Thank you. Kay Ketchup naman. Ketchup. Parang nalilinya ka sa mga historical movie na ang role mo ay parang traitor lagi. Traitor! Pambansang traitor. Hindi ka ba natatakot at anong epekto nito sa iyo bilang isang aktor? Epekto po bilang... Kasi baka paglabas mo dyan, identify ka, tatawagin ka, kagaya nung ginawa mo dan sa General Luna. Opo. Marami ng mga tao. Opo, marami pong after effect hanggang may mga comments ako na nababasa, parang sinasabi, pag nakita ko yan, sampalin ko yan. Tapos may nagsasabi pa, alam ko kung taga saan yan, taga dito lang yan, puntahan natin. Mga ganun. Ay dito, Saldo ba yun? Opo. At yun po yung parang pinaka-premyo sa trabaho po namin. Sa akin po, personal. Parang yun po yung pinaka-premyo. Yung kung ano man yung ibato nilang impression. Kumbaga, kung ano yung naging impact sa kanila, parang yun na yung nakuha mong, yes, meron may effect. May mapatok sa'yo sa labas, okay lang. Yung physical po, harapin niya rin po kung paano ko po didepensahan yung sarili ko. Saltuwa din. pero sa akin po, kung meron mang gano'n, na kung ano man yung effect, nakakatuwa po yun bilang sa trabaho namin. Nawawala kung sino kami. Nawawala po kung sino si Ketchup dun. Yun po yung parang goal ko talaga. Maraming salamat po. Merong naiiwan sa inyong gano'n na nalinya ka sa ganito, traitor. Yun po yung punto para sa akin, para magawa ko yung trabaho. So maraming salamat po kung tinawag niyo akong pambansang traitor. Thank you, pero maraming salamat po. Okay, thank you. Last question po kay Direk Pepe. Observation lang po ito, Direk, no? Kasi doon sa buong movie, considering na ang pinag-uusapan natin ito yung mga friars, mga seculars, mga pare, parang wala akong nakitang eksena man lang na nagkakanak sila ng mass kasi base rin po sa pag-aaral ko ng kasaysayan. Ang pagkakandak ng mass, meron yung mga, pag nasa pulpito na sila, talagang yung mga indio, lagi lang ginagawa lang nila tauhan at tagasunod sa kung anong inuutos sila. Sinadya po ba yun na talagang hindi kayo nagpakita ng activity na inside the church or what? I think, actually may shoot kami. Gusto ko sana sabihin sa team na baka pwedeng i-release sa deleted scene. May shoot kami na magandang Christmas Mass. Remember? Wala siya sa pelikula. Tinagal kasi namin na medyo... gusto kasi namin na mabilis yung pace ng pelikula. And that's what we were trying for this. Sana i-release sa deleted scene. But yun nga, I think, ang interesting kasi sa mga pare is, pag
nakita mo pare, you would automatically associate na, may misa. Pero we wanted to show yung mga pare bilang tao, totoong tao, outside kung sino naman sila as priests, yung mga intriga nila behind the scenes, yung mga emosyon nila sa araw-araw. And that's what we wanted to focus on for this. But yun, sana ma-release sa deleted scene yung midnight Christmas Mass na sinunod namin. Sana direct. Congratulations, Puli, and good luck. Thank you. Thank you, Albert. We have National Tabares.